kami tinampok na kwento ng mga taong humihina na ang pandinig. Pero tila pinakakaiba ang kwentong tampok namin ngayong gabi. Bumabalik daw kasi ang kanyang pandinig kapag napapatakan ng tubig ang kanyang tenga. O kakaiba, hindi po ba? Heto po ang storya. Dear Kapuso Foundation, bingi na po ang dalawang tenga. Nagsimula po ito nung graduate ako ng elementary sa probinsya. Sa di ko po alam na dahilan, pag pinapatakan ko ng tubig ang kanang tenga ko, ay nakakarinig ulit ito. Nang matanggap namin ang liham ni Efren, agad namin siyang pinuntahan. Sa aming pagbisita, nadatnan namin siyang nagpapatak ng tubig sa kanyang tenga. Nagising po ako na parang ang timing po. Yung pala, wala na. Pero hindi ko na po napansin kasi yung naligo ako, nung napasukan siya ng tubig, parang nakarinig siya. So, ganun na po yung ginagawa ko. Ikinonsulta namin sa doktor ang solusyon ito ni Efren sa kanyang pagkabingi. At isang babalak ang kanyang naging tugon. Sa aming mga espesyalista, ipinagbabawal namin ang mga pamamaraan na ito. Isa ito sa mga pamamaraan na kung saan ang isang individual ay maaaring magkaroon ng infection sa tenga. Pinasubok ng doktor ang Valsalva maneuver kay Efren. Ang Valsalva maneuver ay ang katamtamang pag-exhale ng hangin habang nakatakip ang ilong at bibig. Sa pamagitan nito, mapuwersaang dumaan ang hangin sa ating mga tenga. Isang tunog ang bumulaga mula sa tenga ni Efren. Butas yung eardrum, okay, mga 80% na central tympanic membrane perforation, yung sudden gush of air, tas din-displace niya kung anong mga likido yun nandun sa loob ng middle ear cavity. Kailangan gamutin muna natin ang kanyang infection sa tenga. Dapat masarahan natin yung tinatawag na eardrum or yung tympanic membrane. Okay? Kung paano natin gagawin ito, explain nga natin doon sa pasyente natin. Kukuha tayo ng laman sa likod ng kanyang tenga. Kilala si Efren sa pagiging suplado. Ang hindi alam ng marami. Sa pananahimik na lamang niya dinadaan ang pagpubli ng kanyang kapansanan. Hindi ako makipagpintuan sa mga kaibigan ko. Hindi po ako makasabay sa kanila kasi kunwari lang naririnig ko sila pero hindi po. Para po ang tanga. Sa ngayon, iginugugol ni Efren ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin. Napahinto na kasi siya sa pag-aaral at nahihirapan rin maghanap ng trabaho dahil sa nagbabadyang pagkabingi. Ako yung humingi ng tulong para sa anak ko. Kasi gusto man niya mag-aaral, hindi magpag-aaral. Dahil sa pandinig niya. Naririnig po namin ang inyong panawagan, Aling Lydia, para sa inyong anak na si Efren at sisikapin po ng GMA Kapuso Foundation na matulungan si Efren at maipagamot ang kanyang pandinig. Sa lahat po ng nais tumulong kay Efren, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magdeposito sa aming mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, inaanyayahan po namin kayong makibahagi sa aming Valentine Project, ang Sagip Dugtong Buhay, sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross at ng Ever Gotesco Malls. Kung kayo po ay may edad 18 hanggang 65 taong gulang, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds or 50 kilos at nais magbahagi ng dugo, magtungo po sa Ever Gotesco Commonwealth Center sa Quezon City sa February 18, Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa mga magkakaeskwela, magkakabarkada dyan, magkakaibigan, sama-sama po tayong maghandog ng dugtong buhay. Tumawag o magsadya sa aming tanggapan para sa inyong mga katanungan.